Magandang gabi sa lahat, no, sa ating mga viewers. Salamat po sa inyong lahat sa patuloy na pagsuporta sa ating reaction video. So ngayon mga kapatid, diretso na po tayo, no, sa ating reaksyonan ang nakakaawang kalagayan, no, sa bansang Israel. Pero bago yan, sana po huwag niyo pong kalimutan yung ating YouTube channel. Ito po yung ating official YouTube channel, Bobby TV 143. Sana po sa mga hindi nakasubscribe, pindutin na po nyo yung subscription dyan sa baba at pindutin ang notification bell upang maging updated kayo sa aking gagawing mga video. So ito mga kapatid, mga kapatid, mga kalingap, sa oras na ito, no, nakakaawa, no, nakakaawang sitwasyon doon sa Israel, no. Grabe ang kanilang dinanas. Sobra po. Napakahirap, no? Napakahirap ng ganitong sitwasyon doon. Kita nyo naman yan, no? Yung building po, winasak talaga, no? Kita nyo po kung papaano pinabagsak, no? Pinabagsak yung building na yan nang dahil lang po talaga sa hindi magandang hangarin. Ayan po. So kung mapansin nyo po talaga, kita nyo po sa ating gagawing reaction. Ayan po yung mga building na wasak na wasak. At isipin nyo na lang, no, ilan kayang tao dyan, no, ang labis na nasaktan at pumanaw. So ito po, panoorin natin. Wala pa ring humpay ang military strikes ng Israel sa Gaza Strip. Ngayong araw, isang linggo, matapos ang walang habas na paglusob ng grupong Hamas sa southern Israel, nagpatuloy ang airstrikes, habang sa Gaza City... Ayan, no? Tuloy-tuloy ang airstrike, tuloy-tuloy ang bakbakan. Kita nyo po yung mga taong palikas, oh. Nagkagulo, nasira, mga ari-arian, lahat ubos, no? Ito mga kapatid, ang pinakamahirap sa lahat, no? Nung makaranas ka ng ganito, ang ini-imagine ko dito, paano po yung mga maliliit na mga bata, yung mga baby, no? Yung may sakit na nasa ospital, paano mo mailikas ka agad-agad dyan? Di po ba? Ang ultimatum dito, ang binigay sa kanila, within 24 hours, umalis kayo sa Gaza, no? Umalis kayo dyan dahil may gagawin pong military attack yung bansang Israel. Nakakaawa po, no? At siguro batid niyo po talaga kung ilan na po ba ang namatay dito. Ang dami na po. Kahit yung ating mga kababayang Pilipino na nagtatrabaho doon, apektado na rin, no? Apektado sila at mayroon ding casualty nangyari. Sobra, no? Grabe. Kaguluhan. Sobrang wasak na wasak. Sobra ang nangyari. Buhay ang nakataya, buhay ang nawawala. Nagkukumahog sa paglikas ang mga residente. Ayan, oh. Kita mo yung kanilang sitwasyon, no? Yung iba para lang siguro makalayo kasi ang order 24 hours dapat wala na sila doon. Kita nyo po, oh, sumasakay na lang po sa ibabaw ng kotse, sa ibabaw ng hood ng kotse. Doon na lang po, makalayo lang, no? Makalayo, makaiwas lang sila. Nagbabala kasi ang Israel sa mahigit 1 milyong residente. Yan. Nagbabala ang Israel sa mahigit 1 milyong residente, no? Doon sa Gaza na lumikas. Na lumikas patimog sa loob ng 24 oras. Alam niyo po yung 1 milyong population, mahirap po tapusin niya sa loob ng 24 hours. No? Maliban na lang siguro kung talagang marami hong nag-rescue or ang daming pwedeng sakyan. Ang tanong dyan, siyempre, ang 1 milyon, napakadami niyan. At saan mo yan ilalagay? Para raw hindi sila madamay sa ground offensive doon ng Israeli military na layong tugisin ang mga miyembro ng grupong Hamas. Yun. Ang dahilan kasi talaga ng gobyerno ng Israel, tutugisin itong mga may sala, no? Itong mga gumawa ng kasamaan dyan po sa bansang Israel. Gusto nilang tugisin. Gusto nilang papanagutin sa batas. Ayon sa Israel, nakita na nila ang anilay significant movement. Ayan po, makita nyo po yung sitwasyon, mga kapatid.
Alam mo ang iniisip ko talaga dito yung mga bata ang maliliit at saka yung mga senior na yung bang hirap na lumakad, yung nasa loob ng bahay, nasa isang higaan na lang, papaano mo yan ililipat, no? At grabe naman 'to nangyari, no? Talagang nakakagimbal, no? Sabi ko nga, pag nagkaroon pala talaga ng giyera, ganitong ganito yung makikita mo, no? Aktwal, no? Yung mga building, pababagsakin, bububumbahin, parang nakakapangilabot, no? Kaya wag na sanang lumala, wag na sanang gumulo, o wag nang tumagal pa, no? Hangga't maaari, maayos na. Para naman mas less yung casualty. Ng mga taga-Gaza City patungong timog. Sabi rin ng United Nations, nasa libo-libong residente na raw ang nakalikas. Pero dahil Ayan po mga kapatid, oh. Ang kanilang ang nangyari, yan yung binumba, no? Kung saan isa yan sa mga sinakop nung mga masamang elemento at yun na nga, kita mo wasak, no? Wasak na wasak, no? Naalala ko yung nangyari dito sa Pilipinas, yung sa bandang Mindanao kung saan pinasok ng ISIS ba yun? Ganitong ganito din yun. Talagang dudurugin talaga kahit gaano katibay ng building, pasasabugin talaga. higit 1 milyon ang nakatira sa Gaza City, ayon sa UN, imposible ang gusto ng Israel na lahat sila ay makaalis ng ligtas. Yun nga ang sabi ko, 'di ba, na yung 1 milyon na residente, hindi siguro kayang ilipat yan sa loob ng 24 oras kasi limited ang sasakyan. So, walang mapaglipatan. Pag inilipat mo yung 1 milyon na tao, saan ang punta niyan? Oo. Kaya umapila ang UN na bawiin ng Israel ang planong opensiba para hindi na lumala pa ang trahedya roon. Mukhang yung pamunuan ng Israel matapang talaga, no? Ayon doon sa napanood kong news, gusto daw talaga nilang lipulin or gusto nilang mawala itong area kung saan po nandoon nagtatago or doon nagkakampo itong kalaban nila. Tugon naman ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, simula pa lang ito ng kanilang paghihiganti. Magtatagal pa ito, no? Kasi sabi nga, simula pa lang ng kanilang paghihiganti. Ibig sabihin, nag-uumpisa pa lang sila, yung ganito pong klaseng bibitawang salita, mabigat ito. At alam naman po natin na ang kasunod nito, di ba? Kahirapan. Maraming magkakasakit, marami pong, di ba, maraming casualty, marami pong damage diyan. Mahihirapan tayo, tataas diyan yung unang-una yung ating pangunahing kailangan yung gasolina, diesel. Di po ba? Pero wala tayong magawa. Lalo naman tayo, nandito tayo sa Pilipinas. Ang atin lang talaga dito yung magdasal tayo na matigil na, no? Total, alam naman natin itong Israel, isa ito sa mga lupang pangako ng Diyos na kung saan kilalang kilala ito, no? Bantog na bantog yan na isa sa mga pinagpalang bansa. Target nilang matukoy kung nasaan ang mga taga. Ayan po mga kapatid, mga kalingap, ang lalaki po ng pangdigmang kagamitan. Siyempre, kagaya nito, no? Ang daming kakampi ng Israel, ang daming gustong tumulong. Hanggat nandyan, no? Hanggat may na-detect sila or may nakikita sila o may impormasyon silang nakukuha na hanggat andyan ang kalaban at hindi naubos, sa tingin ko po, hindi yan talaga titigilan. Israel na hinostage ng Hamas. Gaya ng ilang mga bata at sanggol na nasa videong nilabas ng Hamas. Ayan po, So, ibig sabihin, alam niyo po, walang ibang gawain tong Hamas kundi mang-hostage, panangga baga yung mga bata, no? Especially mga bata kasi alam niyo po, wala pong matigas or wala pong tao siguro na matiis pag nakita yung ganitong mga bata na hawak-hawak nila, pag ipinakita ito at itong ginawa nilang pandepensa, talagang ibang usapan, no? Bata yan no? Ibang usapan na diyan. Matapos mag-akusa ang Israel na pinaslang daw sila ng grupo. Pero marami ring inosenteng Ayan po, mga bata, kawawa mga kapatid.
Sobrang kawawa. Bataan sa Gaza ang nasawi na sa tala ng Palestinian Health Ministry ay mahigit 600 na. Kahit mga mamamahayag nadadamay. O yan, ito ang masakit sa lahat, no? Yung isa sa ating mga mamamahayag, no? Sa mga correspondent niya kung saan-saan, madadamay, no? Collateral damage, damay ka dahil siyempre gusto mo makakuha ng balita, kaya lang hindi mo talaga ma-assure sa sarili mo yung safety mo. Hindi mo alam kung saan galing yung bala, no? Sabihin mo nating iwas ka ng iwas, yung pala tinatarget ka na, or napagkamalan ka, or tinamaan ka ng ligaw na bala. Napakahirap. Kaya sana yung dasal natin matapos na ito, no? Huwag nang tumagal. Huwag na pong tumagal. Sa bakbakan sa Southern Lebanon, kung saan naglalaban naman ang Israel at Hezbollah na kaalyado ng Hamas. Nasawi ang isang videographer ng Reuters habang sugatan ng 6 na iba pang journalist mula Al Jazeera at Agence France Presse. Alam niyo po, mahirap din ang trabaho nung nung mga correspondent, itong mga may hawak ng kamera, no, yung mga reporter, mahirap din kasi sa kagustuhan mo makapag-update ng balita, hindi mo alintana yung kaligtasan mo no? Dahil sa tangalan nga ng pagbabalita, gusto mong maiparating yung katotohanan, gusto mong makita aktual. Kaya lang po ay ang kaligtasan napakadelikado at ang mahirap nito, itong grupo ng masama, kinakampihan na din ng iba. Kaya nga, hindi ito agad-agad matatapos. Hindi ito agad matatapos. Kasi may kumakampi din doon sa grupo ng Hamas, no? Mayroon din silang mga kaalyado na gusto silang suportahan. Ito namang Israel government ay suportado, no, ng iba't ibang bansa. Kaya madali sa kanila, no, ang magkaroon ng strike, no? Air strike para pulbusin ang mga kalaban. Sana po matapos na itong gulo na ito dahil napakahirap, no? Yung ganito, kahit sabihing malayo tayo, buong mundo po damay at sa ngayon nga damay na ilang Pilipino na yung tinamaan doon at pumanaw, no, dahil lang sa ganitong pangyayari. Walang kalaban-laban. Uuwi ka na ganito na lang. So napakahirap, no? Nagtatrabaho ka lang doon tapos pag-uwi mo dito, iba na, no? Makita ka ng pamilya mo, nasa loob ka na ng isang lalagyan. Ito ang pinakamasakit sa lahat, no? Lalo na kung pamilyado itong mga pumanaw nating kababayan. Kaya saludo tayo sa mga buhay na bayani na lumayo, no, para sa pamilya. At ito nga nangyari. Sana ang dalangin natin matapos na ito. So ito po mga kapatid, sana po i-share niyo po yung ating video sa mga nakakapanood. Maraming salamat sa inyong lahat. Muli, isang mapagpalang araw sa ating lahat.